never fail. 'Cause He will never fail. He will never fail. To any anxious thought or doubt in your mind, declare this: my God will never fail. My God will never fail me. Whenever I sought Him, He always answered, and He will always answer. He said, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard,
trust you, Jesus. So I pray, Lord, may you open the eyes of our hearts, that we may see that we can put our full trust on you, Lord. Jesus, we want to be in your presence tonight, Lord. So open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. Holy, 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 holy. I want to see you. So open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, only you. I want to see you, to see you high and lifted up,
Jesus. Lord, you're the only one we want to see. Not the worries of this life, not the anxiousness, Lord, that we feel, but only you, Jesus. And we continue to say, holy, 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 for you are worthy of our praises, for you are worthy of our worship, Lord God. And Lord, kahit ano man yung kalagayan ng puso namin, Panginoon, I pray that may we choose to trust in you. May we choose to still worship you, to still praise you, Lord God. For that is our desire, to be with you, to love you, and to just stay in the love that you have for us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your overflowing power and love towards us. And I pray tonight, Lord, that as you search our hearts, may we be in the right attitude. Na mas gusto namin, Lord, to hear more of you tonight, to listen to your word for us this evening, Lord. For we are ready to hear you, to feel you, and to see you, Lord. We love you, Jesus. You deserve our worship and our praise. And this is all we pray in your mighty name. Amen and amen. Okay, come on, let's give God the best clap of praise. Yes, Jesus. We want more of you tonight, Lord God. We love you, Lord. Hallelujah. Come on, church, let's give him a best clap of praise. Amen. Amen. Okay. Ayan, sige. Dito ako. Yan, can we just turn to our neighbors? Ayan. High five. Kamustahin. Kung pwede, hug niyo. Yung tao, Rafa. Yung tao. Ayan, sa mga online po, mga kaka-tune in lang. Ayan. As ambassadors of God, we welcome you home. Ayan. Sige po, yung mga i-ready na po natin ang mga thumbs natin or mga daliri natin para po, since this is TNL, ayan, mga keyboard warriors natin. Get ready, ayan, sa mga questions natin. And let's be excited and let's open our eyes, hearts, and ears para sa mangyayari for tonight. Yan. Okay. Sige po, pag settled na kayo, pwede pong maupo na. Ayan. Meron tayo, for tonight, ayan, meron tayong nakaka-excite tong maririnig po natin na magte-testimony because kasama po namin siya sa cell group. Yeah! Ayan. Our very own Ate Len all the way from Laguna! Lalo ko kinakabahan. Ayun, hello, good evening po. Yan, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Len. Sala ko ni Ate Susie. Ayun. Ayun. I believe there is power in testimony, kaya i-share ko yung sa akin. So, yun. So, to start, kailangan ko magbigay ng context. So, simulan ko ng 2016. So, matagal-tagal. Yan. So, April 2016, nag-graduate ako ng college. And then, January 2017, nag-start ako mag-work as accountant sa BSM. So, mababa lang yung sahod, syempre, kasi fresh grad pa lang, so wala pang experience. Then, 2018, in-offeran ako ng Metrobank ng credit card. So, alam niyo na kung saan papunta to. Ayan. So, dahil dun yung payroll namin, kasi kaya nag-offer sila ng credit card. Then,
ayun, binigyan ako ng mga ka-office mates ko ng warning na mahirap magkaroon ng credit card kasi maraming nababaon sa utang. Ayun. Ang mindset ko that time, accountant naman ako, kaya kong i-manage yung finances ko. Ang yabang. Yan. So gagamitin ko lang siya for emergency or for rewards, yung points. Pero doon nag-start yung problem ko. Yon. Madalas, nagbibigay ako sa family ko. Ako yung nauutangan nila, nahihingan nila. Kasi akala nila malaki yung sahod ng accountant. Akala lang nila yon. So yon, dagdag mo pa yung first time kong magkaroon ng sarili kong pera. So, gusto kong bumili ng ganito, gusto kong bumili ng ganyan, gusto kong pumunta doon, gusto kong mag-travel, gusto kong kumain sa kung saan-saan. So, ending, hindi na maka-keep up yung sahod ko sa lifestyle ko. Same here, nagkaroon ako ng additional credit card from Citibank. So, yan, yung parehas na credit card na yon, halos na ma-max out ko na. Kasi pag nauubos yung sahod ko, nagsuswipe ako, ginagamit ko siya sa Grab app pag nagpapadeliver ng food. So minsan, hindi ko na nababayaran yung total amount due. So kino-convert, pag hindi ko na siya kayang bayaran, kino-convert ko na siya into installments. Kasi masyado na siyang malaki. Then minsan, yung minimum amount due lang yung kaya kong bayaran. So yung installments na iipon, cycle, i-convert ko ulit siya to installments. So yung installment, kinonvert ko ulit to installment. So lalo lang humahaba. Then, 2021 or 2022, nagkaroon na naman ako ng additional credit card. So dami ko ng utang. So para naman siya sa life insurance ko. Actually, nahirapan din akong bayaran yun kasi naiipon na rin. So halos na ma-max out ko din siya. Then dumating na ako doon sa point ng life ko. Pagod na pagod ako sa work, stress ako, tapos sabayan mo pa ng tawag yung mga credit card para mag-remind or maningil. Tapos, single pa ako that time. Wala akong boyfriend. So, ang lonely ko na. Dami ko ng utang, ang lonely ko pa. Yeah. So yun, sobrang draining nung situation ko that time. So, parang one night, habang nakahiga ako, umiiyak ako sa Lord. Wala nang words na lumalabas sa bibig ko kasi hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko sa Lord. So, iniiyak ko lang talaga sa Kanya lahat kasi pagod na ako, drained na ako, as in, wala na akong energy. Tapos, nagmamakaawa na ako sa Lord na, Lord, kunin mo na lang ako. Pero hindi ako suicidal. Parang wala lang, inasnap na wala na ako ganun. Kinuha na ako ni Lord. Ganun lang. Tapos gusto ko na matapos yung suffering ko that time. So isip ko noon, insured naman yung Metrobank credit card ko. Hindi na siya kailangan bayaran ng family ko. Then may life insurance naman ako. So kaya nang i-cover ng life insurance ko yung utang ko, and then yung pagpapalibing sa akin, if ever. Di ba? Ready na ako. At that time, 27 years old or 28 ako, nagkakaroon ako ng quarter life crisis. So, parang ganun na ako kapagod sa life. Then, yun, after yung habang umiiyak ako sa Lord noon, ramdam ko yung comfort sa akin ng Lord. After kong umiyak, pinunasan ko yung luha ko, syempre pati yung sipon ko. Ayan. So, bangon ako noon, open ko yung laptop ko, gawa ko ng Excel, binreakdown ko lahat ng utang ko, yung due date nila. Tapos, nilista ko lahat yon. Mas nalula ako. Sa totoo, parang mali na nilista ko. Kasi hindi ko in-expect na gano'n na pala kalala. Umabot lang naman yung utang ko ng almost 500K. So, malaki siya para sa akin kasi magkano lang naman yung sahod ko, wala pang 20K that time nung fresh grad ako. So, yung 500K na yon, pinagdasal ko talaga sa Lord. Pinagmakaawa ako sa Kanya. Kasi hindi ko alam paano ko siya
paano ko siya tatapusin? Paano ko sisimulan? Parang wala bang reset button, Lord? Na parang ma-wipe out lahat nung utang ko tapos back to zero. Kaso wala eh. Walang reset button sa life. So, I asked God for discernment, yung guidance niya para sa finances ko. Ang tingin ko doon sa problem ko, imposible. Ang imposible ng situation na mabayaran ko siya that time kasi hindi siya kaya talaga ng sahod ko. Tapos, nagre-rent pa ako sa Manila, tapos at the same time, ang mahal din ng bilihin. Though wala naman akong binubuhay na pamilya, pero ewan ko ba, hirap na hirap ako. Pero yun, di ba? Isa pa yun. Ayun. Pero I believe my God is bigger than my problems. Ayan. April 2023, okay, di ba mabilis tayo, 2023 na. Ayun. Na-promote ako. Ayan. So, syempre, pag na-promote ka, nag-expect ka na mas malaking salary. So, kaso hindi. Mas malaki lang yung workload ko kumpara sa salary ko. So, hindi pa rin niya kayang mabayaran yung existing na utang ko. So, sabi ko, continuous lang ako ng prayer sa Lord noon, ng wisdom, kasi hindi ko din talaga alam paano ko sisimulan bayaran yung pera na yon, yung utang na yon. Sabi ko, alam ko may ginagawa ang Lord behind the scene. Hindi ko man naiintindihan ngayon, pero alam ko may ginagawa ang Lord. June 2023, parang 3 months after ko ma-promote, yan, may offer akong na-receive from other company. Siyempre, mas malaki yung sahod. Pero di ko in-expect, mas stressful. So, nabawasan yung anxiety ko sa utang kasi kahit pa paano, nadagdagan yung sahod ko, so pambayad ako ng utang. Pero napalitan siya ng stress sa workplace. So, ang question ko na nun sa Lord is hindi paano bayaran yung utang ko. Parang, bakit mo ko nilagay dito, Lord? Bakit dito sa gantong workplace na nabawasan nga yung stress ko sa finances, napalitan naman yung stress ko sa workplace ko. Di rin ako tumagal doon. After 3 months, nag-resign na ako. So, nag-resign ako nang wala akong malilipatan na work. Eto na naman, umiiyak na naman ang ate nyo. Umiiyak na naman ako sa Lord. Na parang, before ako nagpasa ng resignation noon, ang dami kong utang, wala akong ipon. Sabi ko, paano ako mag-i-start? Paano ako mabubuhay ng walang lilipatan na work? So, hindi naman nag-i-stop yung paniningil ng credit card pag wala kang work, diba? So, non-stop din sila. So, naghanap-hanap ako na nga-applyan. Then one time, habang nagbabrowse ako sa Facebook, minsan nakakatulong din yung pagbabrowse sa Facebook eh. May nakita akong job posting. Tapos, nag-inquire lang ako anong company yon, ganyan. Tapos yun, parang 2 days after kong mag-apply, kasi Saturday ako nag-apply, Monday may interview na ako. Then Wednesday, may exam pa kasi siya. Tapos, Friday ko na siya naipasa. Then the next week, Monday, meron na ulit ako client interview. After 30 minutes nung client interview, may job offer na ako. Grabe ang Lord. Sabi ko, iniiyak ko lang to nung nakaraan sa Lord, pero ang bilis sumagot. So, grabe yun. Hindi pa tapos yung 30 days notice ko sa previous company ko. May job offer na ako. Sabi ko, grabe Lord, hindi mo talaga ako pinababayaan. Tapos yun, umuwi na ako ng Laguna kasi work from home yung setup. Eto na yung sagot ng Lord. Nag-start na ako mag-work from home ng December 2023. Until ngayon. Ang tingin ko dun sa impossible situation ko before, maniniwala ba kayo, tinapos ng Lord in less than 2 years. Grabe. Until now, hindi pa rin ako makapaniwala kung paano ginawa ng Lord. Sabi ko, siguro dahil halos kalahati ng sahod ko, pinababayad ko sa credit cards. Tapos, nakakabayad na ako sa credit card ko, ako pa lahat ang gumagastos sa bahay. Ako sa pagkain, sa lahat ng bills. Tapos, nakakapag-ano pa kami, nakakain pa kami sa labas. Diba? Ay, hindi.
Grabe. Tapos, 2025, pagkakaalala ko, earlier this year, may challenge si Pastor sa tithing. Niremind ako doon ng Lord, I have this 90% because of that 10%. Meron akong work dahil kay Lord. Kaya, I try to remain faithful talaga pagdating sa tithing. To end, all I can say is, our God is bigger than our problems. Kung kaya ko tanggalin ng Lord sa sitwasyon na yun, ikaw din. Share ko lang yung life verse ko, Romans 8:28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. And then yung 2 Corinthians 9:6-8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ayan, yun lang po. Thank you. Ayan. Hello. Ayan, thank you Ate Len for that wonderful testimony. And ayun nga, grabe yung nag-speak sa akin yung sinabi ni Ating, the Lord has the 90, ano yun, mali. 90, basta nag-speak sa akin yun, guys. I forgot. Pasensya na po. But anyway, you can give your tithes here. And also, meron ding QR code na mag-flash sa screen. And also, on Sunday, Kita Kits, to give your tithes there also. Ayun. So, ngayon, syempre, napakagandang testimony. The Lord has been so constant sa life ni Ate Len. And we need to prepare our hearts even more sa ating speakers for tonight. So, ayun, sila ang tinatawag nating Team Blue. Kasama pala si Ate na. Hindi, sabi, para ma-introduce ko ang speakers for tonight, sila daw ay mix and match ng YA tsaka ng youth. So, ang first kong i-introduce ay si Kuya. Wala nang other things kasi parang medyo fruitful at marami ang kanilang pag-uusapan. May we call on ang mix and match, Kuya Junie, JJ, and Zed. Sariling kuha na lang daw po ng upuan. Kanya-kanya. Yeah. May streak si Zed eh. May streak. Hindi lang sa 2 TikTok yung streak consecutive, ko. no? Urong naman tayo dito. Yan. Wala, ba't gitna pala ako? Parang ang laki ko dito. Ayan, magandang gabi. Nakagitna na ba kami? To our right? To the right daw, to the right. Ayan. Good evening po sa ating lahat. And magandang mga lalaki ang mga kasama ko. Finally. Ngayon lang tayo nag-uusap. Actually, ngayon lang kami nag-usap kung ano ba talaga gagawin. Parang nakikita ko mga na to papunta ng promised land Oh! Ayun na, conquering na and going into the promised land. Kasi nga, we have been talking about the crossover, di ba? Since we transferred here sa bagong place natin. 2 weeks ago, di ba? And last week, I believe, ang pinag-usapan natin is about the promised land. Di ba? Nakarating na ba tayo sa promised land? And ano ba yung promised land natin? And sabi nga dun sa Deuteronomy chapter 11, verse 22 na ang reminder dun sa kanila is to be careful to obey the word of the Lord. Di ba? Na as they enter and as they possess that land na ibibigay ng Panginoon. And last Sunday, we heard yung message na sinare nga ni Pastor na
having the right attitude or the attitude of success. Ayan. Sumakses ka na ba? Yes. Yeah! Amen. So yun yung pag-uusapan natin na I wanted to discuss or converse with all of us sa gabing ito. And ready na ba kayo? Ready ka na? Hindi ko nga alam eh. O sige, para maging ready tayo, let's pray. Lord, we thank you for tonight and as we talk sa gabing ito, guide us and let your Holy Spirit speak through us and allow us, Lord God, to have this attitude of success, Father God, that comes from you. And we just declare that whatever we will speak and ano man yung marinig, Lord God, will give glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayun na nga, no, crossing over. Ito talaga, kita ko talaga parang magko-crossover na itong dalawa na ito. Talagang they come prepared, diba? Tama ba? Do you agree Prepared with ba me? tayo, Zed? Oh. Prepared tayo? Talaga. Prepared naman, kuya. Ayan. Mga And 30 minutes. so yun nga yung sinabi sa kanila, no, sa Deuteronomy 11, verse 22, na be careful to obey the commands of the Lord your God is giving you today. Now, we are crossing over. What should our attitude be? Yun. Ano ba dapat yung attitude na meron tayo? And for tonight, gagamitin din natin yung passage natin last Sunday na matatagpuan sa Philippians chapter 3 verses 12 to 16. Ayan. Ang context nito naman is si Paul na nagsulat nito and Paul writing to the Philippians from his prison cell na kahit nakakulong siya, he had this attitude of success. So, pwede ba nating basahin yon quickly? Ayan, sige. Basa ba? Sige, Zed, go. So, from Philippians chapter 3, verses 12 to 16, verse 12, I have not yet reached my goal, and I am not perfect, but Christ has taken hold of me. So I keep on running and struggling to take hold of the prize. My friends, I don't feel I have already arrived, but I forget what is behind, and I struggled for what is ahead. Ikaw naman, Jay. Saan na yun? Naiba na, di ba? Right. Ayan. I run toward the goal so I can win the prize of being called to heaven. This is the prize God offers because of what Christ Jesus has done. All of us who are mature should think in the same way. And if any of you think differently, God will make it clear to you. But we must keep going in the direction that we are now headed. Ayan, so... Sheesh. Ayan yung sinabi ni Paul, no, na kung saan i-base natin, kung ano ba dapat yung attitude na meron tayo. 'Di ba? Towards doon sa pagpunta natin o paglakad natin in claiming yung promised land na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So last Sunday, mayroon 4 points na binigay sa atin. And ngayon, we wanted to discuss each one of them na sort of question and answer. Ano man yung makuha natin. Pero before that, sige, tawagin muna natin yung patrollers natin. Yan. Sa ating question for tonight. Yes. Wow, sorry. Hello. Yan, Yeah. sige. Okay. Hindi namin nailagay dito pero kasi yung context na to sinasabi ni Paul na parang sabi niya dyan, hindi sa nakuha niya na yung gusto niya or perfect na siya. 'Di ba? So, ang question namin is, para sa'yo, ano ba yung definition ng perfect? Yan. Ay, ang O ganda anong ng feeling ba pag sabi mong naka-perfect ka or perfect, ganyan? So, yun. Ayun yung question natin. What is your definition of perfect? Daw. Oo. Daw. Daw. Tanong nila yun eh. Oo nga, tama nga. Tama, okay. Sige po. May nakikita ka... Ay, sige. Baka gusto mo dyan? Umiiwas sila ng tingin sa akin, ate. Oo nga eh. Pero may ate, may unanimous voting. Unanimous. Sige, go. What is the definition of perfect? Hala daw, hala.
What is your definition of perfect? Parang ganun. Para sa akin, yung definition ng pagiging perfect, hindi kasi siya, hindi kasi siya yung, what do you call that? Yung materialistic na kind of perfect. Sabi nga kasi nila yung the beauty is in the eyes of the beholder. Parang ganun yung definition ko ng pagiging perfect. Nasa sa akin kung paano ko siya titignan. So ano yan, parang sinasabi niya din, perfect defines it differently per person. Yeah, per person. Yeah. Kasi iba yung perfect sa kanya, iba yung Yes. perfect sa iba. Yes, tama. Okay, So- sige, bilang estudyante naman ng Arky, no, Ash? Namiss kita Pasubo pa lang ng hotdog. Parang ngayon lang ata kita malalapitan. Sige, tapusin natin yan. Okay. Tapusin natin yung muya. Tapusin natin yung nguya. 10, Igilid mo 9, 8, 7. Charot. Hindi ko alam. Perfect, yun. Perfect. Pag perfect ka siguro, alam mo lahat, gano'n. Pero kasi, syempre, naniniwala ka bang may perfect na tao? True. So I believe, di ba? Si Jesus, I believe. yes. Pero ikaw, type, parang kumbaga ganun. Tsaka, tingin ko, may point din yung sinabi niya na, minsan kasi depende yun sa standard ng tao. Na, for example, ako, hindi enough sa akin to, hindi perfect to, pero sa'yo pala, good enough na yun, perfect na yun. So, ayun, yun nga, yun in connection din sa sagot niya. Yan ang hindi niya pa daw alam ang sagot Kaya niya. nga pero I believe. Hindi mo kinaya. And I thank you. Dapat sa huli, gano'n. Meron, okay lang magtanong pa kami ng isa pa? Sige, Or Isa pa, lalaki naman. Isa Lalaki isa pa, naman daw. lalaki Okay, naman. kalal. Okay, yan. Si Tito Jan. Ang perfect mo naman. Yes. For me, yung perfect kasi, hindi siya yung, ibig sabihin yung 100% smooth, parang ganon. For me, let's say, I have a perfect wife in the person of Sharon. Yes! Kinilig si I have- Tita Sabi Sharon. na eh. I have perfect Dito rin kids. nakanguya. I have perfect kids in the persons of JJ, perfect Josh, kids. and Dana. For me, perfect sila kasi whatever happens, andyan kami magkakasama. We face every day together. Parang every challenge, we face them together as a family. Na walang iwanan. So for me, that's being perfect. Wow. Grabe. Wow. Oh, May special mention. Hindi niyo kinaya yun. Isa pa daw, yung kakadating Isa pa. lang daw. Ay, yung isa pa. Oh, sige. Isa pa daw. Kaso, Parating lang. kakarating lang. Hindi Bawal. na. So yung question po, Hinihingal wait pa. lang po, pahingahin daw muna. So yung question po kasi, what is your definition of perfect? Ano yung perfect sa'yo? Ang ganda-ganda ng ano niya. Oo, Oh, ganun. Ganito daw. Ito na yun. Ayan na yun. Ito na yun. Ito na to. Ito na. Pwede na ba to? Perfect. Tumakbo kasi ako from Central, di ba? Feeling ko yung na-complete mo with excellence based dun sa standard that is set. Hinihingal pa siya nun. Ayan yung, ito na yung perfect talaga. Oh. Ito na. Nakikita ko doon lahat sila may common ground. It's because of the standard. Iba't ibang standard. Yes. Sige. Back to you guys. Thank you so much sa mga answers natin. Nyo pala. Yan, tanongin ko naman yung mga kasama ko dito. Sa inyo, ano naman ang definition nyo ng perfect or perfection? Sa akin siguro yung perfect ka pag wala kang bagsak sa school. Yeah, totoo yan. Kaya, Literal, no? imperfect ako Perfect. Imperfect ako. Kaya, 100 over 100. Yun. yan, mga 100. Sa akin naman, kuya, tama naman sabi, di ba, may iba't ibang standards when it comes sa mga tao, when it comes to perfection. Pero sa akin, very subjective lang. Para sa akin yung perfect, yun nga, flawless. Parang walang Yes. kasalanan, gano'n. Parang skin. Flawless. Parang gano'n, flawless, pure, gano'n. Ganun yung perfect sa akin. Yes, thank you.
Naitanong natin yan kasi what if yung perfect na tingin natin is hindi pala yun yung definition ng perfect? Kung baliktad pala, di ba? Yung one thing na we see na maganda or valuable or perfect is not perfect pala talaga. Di ba? Like yung Israelites, I'm imagining them, they are crossing over nga into the promised land na maganda. Na perfect siguro to, di ba? Perfect to. Pero nga, hindi naman dineliver sa kanila yung promised land in a silver platter na talagang i-grab, ay parang kukunin na lang nila, na parang i-deliver na lang, parang grab, ganyan, na parang hihintayin na lang nila na na ganon. But they need to exert effort. They need to conquer, di ba, yung land na iyon. No? And minsan yung mga perfect na inaasahan natin, minsan na hindi pala perfect, 'di ba? And I think isa ito sa na-realize ni Paul nung before niya ma-meet si Jesus, ma-encounter si Jesus. Kasi kung babasahin natin yung verses before itong key passage natin for tonight, kung babalikan natin few verses up, simulan ko siya sa verse 4 siguro. Ayan, sabi dyan sa chapter 3 ng Philippians, verse 4. Basahin ko rin siya sa Pinoy version na ginamit ni Pastor. Ayan, sabi dito, kahit na sa totoo lang, pwede kong gawin yan. Kung meron sa inyong nag-iisip na pwede siyang umasa sa mga pisikal na bagay, mas lalo na ako. Referring sa parang pagiging perfect or sa, yung standard na meron yung mundo. Sabi niya dito, ito kasi yung standard nila dati. Tinuli ako 8 days after akong ipanganak. Sinircumcise siya 8 days after ipanganak. Israelite talaga ako. Galing sa tribe ni Benjamin at purong Hebrew ako. Kung pagsunod naman sa Jewish law ang pag-uusapan, Pharisee ako dati. At sa tindi ng pagsunod ko sa law, pinahirapan ko ang church. Kung sa pagiging matuwid dahil sa pagsunod sa law, perfect ako dyan. Dati, kinonsider kong mahalaga ang mga yan, pero ngayon, dahil kay Christ, wala na yang kwenta sa akin. Oo, para sa akin, wala nang kwenta ang lahat ng bagay kasi mas mahalagang makilala ko si Christ Jesus na Panginoon ko, alang-alang sa Kanya. Tinapon ko na ang lahat na parang basura kasi ang gusto ko lang sa buhay ay si Christ at maging united ako sa Kanya. Hindi na masasabing matuwid ako dahil sa pagsunod sa law, kundi dahil sa faith ko kay Christ. Last 2 verses, ito lang ang gusto ko, ang makilala si Christ at ma-experience ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, ang makishare sa paghihirap niya at mamatay din kagaya niya. Kasi umaasa akong bubuhayin ako mula sa kamatayan. So yun yung attitude ni Paul. Yun yung parang naging reflection or naging transformation sa kanya since nung nakilala niya si Jesus. O siguro sabihin natin, nagko-crossover din siya, di ba? Into his spiritual maturity. Ayun, so, ngayon, puntahan na natin yung attitude na ito na sinasabi nga natin na let's break them down. Na sabi dyan, kaya ayun, yung sumunod na verse na, verse 12, kaya niya nasabi yon. Sige. Sabi dun sa ating first point, ang attitude of success daw is, number 1, ayan, admit your limitations. Ayan. Sabi dun sa verse 12, basahin ko na lang din guys sa Pinoy version. Hindi sa nakuha ko na ang mga gusto ko o perfect na ako, pero nagpupursige ako para makuha ko ang prize. Kasi ito yung dahilan kung bakit ako tinawag ni Christ Jesus. Ayan. So, meron siya ditong sinasabi na hindi pa nga siya perfect.
andun pa rin siya sa proseso ng perfection. So, kaya meron dyan sabi, admit your limitations. So, ngayon, ang question ko sa inyo, eto, can you share a time when admitting a weakness actually helped you grow stronger? Yan, kasi you realize na, yun nga, meron pa rin tayong limitations eh. Even though, alam mo yun, nasa iyo na si Christ, hindi naman ibig sabihin perfect ka na, di ba? but knowing na you still have, yun nga, limitations. And can you share a time when you admitted that limitation or weakness, pero it turned out, natulungan kayo para mag-grow? Sige, sino sa inyo ang gusto mauna? Nakatulog ako. Hindi, sige kuya, pangunahan sige, ko Zed. na lang. Sa akin siguro kuya, madaming times na pero gamitin ko na lang yung cell group na ginagawa natin. Siyempre sa cell group kuya, di ba? Parang ito yung accountability group natin, na pag-share natin mga thoughts. Marami ding times sa cell group natin na parang may mga times na inaamin ko na, kuya, ganito ako, may ganito nangyari sa akin na parang medyo hindi maganda, ganito, ganyan. Akala ko, okay lang ako, pero kayo ba kuya, parang tinatanong ko sa inyo minsan, parang hindi, may times na nanghihina yung spiritual life ko na sinasabi ko sa inyo yun. And ayun nga kuya, parang maganda siya sa akin na sinasabi ko sa inyo. Kasi alam ko yung mga tao dun sa cell group is, hindi naman sa pero mas mature kesa sa akin. Kesa ako, di ba? Bit lang na ano kay JJ. Kasel mo ba yan? Kasel ko dati. Ay, hindi kasel ko pa rin ngayon. Exclude nyo na ako. Hindi, ayun kuya, kasi parang aminado ako na yung medyo bago lang din ako sa pagbalik ko kay faith ko kay Christ. Yung mga tao na sa cell ko, sila yung tumutulong sa akin para matulungan din yung spiritual growth ko. And maganda yung inaamin ko sa kanila na may weakness ako sa ganitong part ng spiritual life ko or ng life ko. Kasi sila for sure napagdaanan na nila yon. And kasi minsan ako iniisip ko na, okay lang, parang feeling ko na yung nangyayari sa akin is okay lang ganito, ganyan. Pero kung pag hiningi ko yung thoughts nila, parang may masasabi sila na sa akin na ano yung pwede kong i-improve sa life ko. So ayun yung naging sa akin, magandang help para pag magsabi ng mga limitations mo, para may masabi din sila kung ano yung pwede mong gawin para din sa growth mo. Dahil hindi ka aalis kasi dyan sa lugar mo kung hindi ka magiging aminado kung saan yung kahinaan mo. So ayun po sa akin ko, i-use ko yung cell group natin. Yeah. Thank you, Zed. Galing. Say sa cell? Yes. Cell. Cell natin. Cell natin. 2 weeks na wala. Bukas. Hindi, magsasell ulit kami. Hindi, cell na to. Sige, thank you, Zed. Ikaw naman, Jay. Sa akin, connected din actually sa shinare ni Zed na cell. Pero this was more personal. Kasi ito yung time na nag-open up ako kay Kuya Juni last year. Tanda mo ba yan? Oh, Nakalimutan na. Oo naman. Sa office ba yan? Sa office? Sa office. So, parang... Sa office? may namin ako kay Kuya Juni na very heavy sa heart ko. And isa yun sa parang... Sinabi ko sa kanya na parang gusto ko na mag-step out sa worship team. Gusto ko nang umalis, di ba? Na may mga iba naman kaya mag-lead dito. May mga mas magagaling naman yun yung term ko eh. Pero, nung inamin ko yung weakness ko na yun, you gave me words of encouragement. And syempre, as I exposed my limitation, my weakness, no, parang isa sa mga natandaan ko sinabi mo sa akin is, do not underestimate the blood. And napaka-powerful pala nun. Hindi mo matandaan, no? Hindi mo matandaan, di ba? So, yung mga ganun, di ba? Napakahalaga to really admit your flaws, especially to a trusted group or a trusted person. Dahil sila yung alam mo, ibibigyan ka ng encouragement and at the same time, a safe space, an open space nga, di ba? Na, the world will judge you, but these people, the God has given you, will instead encourage you and give you the light that you will be needing sa buhay na to. Because nga, in this world, we will really face struggles, troubles, and trials. But, God has also given us light. And we are also called to be the light of this world. So, yeah. Thank you, Jay. Naalala ko yun. Oo. Sa amin na lang yun.
Gabi yun, di ba? Gabi? Gabi, gabi. Birthday ba eh? Oh, may birthday pa yan May birthday Oo. nun eh. Ayan. Ang ganda ng yung sinabi na parang ang nakuha ko doon niya is really opening yourself. Na allowing yourself be, vulnerable. Na kung hindi mo rin naman kasi i-open sa iba or kahit sa Lord, di ba? Hindi ka rin talaga matutulungan, hindi mo rin ma-address. Ako siguro, simpleng sagot lang sa akin, sa work, ganyan, pag hindi ko alam yung process, parang, minsan kasi parang nakakahiya magtanong, di ba? Pag sa work, parang busy nga lahat ng tao, ganyan, parang minsan, kailan mo ba interrupt yung katabi mo or yung head mo para magtanong. So, parang yun, naglakas loob ako na magtanong na paano po ba to, paano po ba gagawin pag ganyan yung yung process, ganito, ganyan. Then, yun, tinuruan niya naman ako, sinabi niya sa akin. And then, yung sumunod, yung mga hindi nakakaalam nun, minsan, sa akin na doon sila nagtatanong. So parang ako, kung anong tinuro sa akin, yun din yung sinasabi ko sa kanila. So yun, it worked naman. So, Kuya, parang, as guys din kasi may ganun may ego tayo na we're afraid to ask ask help, di ba? And sa tingin natin, kaya natin lahat. But the Perfect fact, daw. we think that we're strong, perfect and all, but we should acknowledge our weakness talaga. Katulad nga na example mo na it's okay to ask questions. It's okay to ask wisdom, advices, and to really open yourself na you need help. Kasi, syempre, may mga taong willing naman talaga tumulong. And isa tayo doon. And ayun, to add lang din, Kuya, syempre yung sinabi nga ni JJ na, ayun nga naging stereotype sa mostly ng mga lalaki na, mga lalaki kaya ginagawa lahat ganito, ganyan. Pero parang ang reality talaga is, lahat tayo vulnerable sa mga ganung bagay na hindi tayo always on top na malakas. Even lahat ng tao. So kailangan may mas bigger fish pa rin talaga kaysa sa atin na kailangan nating pagtanungan or whenever we need help so we can grow din. 'Di ba? Wow, bigger fish. Hindi ka bawasan ng pagkalalaki ang Paghingi ng tulong. Ang paghingi ng tulong. Tama. Huwag mahihiyang magtanong. Kung may right advice. Ayun, yun nga, kung may kailangan, magsabi, di ba? And to persevere. Kasi kung, ayun yung sabi dun sa verse din si Paul din, yun din yung sinabi niya, nagpupursige siya. Na if you won't open up kasi, ang tendency, you will remain kung ano yung status mo, yung condition na meron ka. Di ba? Hanggang sa mag-stuck na doon, 'di ba? Parang wala nang growth, 'di ba? If you will not admit kung ano yung need mo or kung ano yung limitation na meron ka, 'di ba? Kumbaga sa accounting parang floating na yan forever. Parang gano'n, di? Hindi namin magets, Kuya. Ayun, side Translate in note English. lang. So yun yung una, admitting your limitation. Na Lord, hindi ko kaya, Lord, tulong, or Lord, sa cell or sa iba, sa friends mo na you needed help, di ba? And I guess somehow related tong second point sa atin which is, ano yun? Ano nga ba? Ayun. Leave the past behind. Ayun. Yun. Tama. Kasi pag in-admit mo na siguro yun, in-admit mo na yung limitation mo or weakness mo, makaka-move on ka na, di ba? right. Parang Yeah. you can say na Lumuwag na this part sa'yo. of me is parang So parang, na-overcome mo na or Ready na to move you're forward. healing, you're moving on. So ano ba sinasabi nitong leave the past behind? oof. Yan. Sabi naman sa verse 13, yan. Siyempre, mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na ito. Yun yan, yung pagiging perfect ulit or pagiging right na in the Lord or yung sa sarili niya. Pero ganito ang ginagawa ko, sabi ni Paul. Kinakalimutan ko ang past. Ayun, doon muna tayo. Kinakalimutan ko ang past. I forget the past. I leave the past behind. Okay. So, minention natin dito na yung past na yan, it could mean forgetting the past failures and forgetting our successes. So, unang question, why is this difficult? Bakit mahirap yun gawin? JJ muna. Sige. Ge. Sige, connect natin kanina, no? Kasi
isa sa mga kinonek mo rin nung, aside dun sa don't underestimate the blood, is you said to me na, parang keep doing what you're doing. And hindi naman dahil sa nagawa mo yung mga bagay or may past ka, madidisqualify ka na kung ano yung meron sa future. So the fact na parang, you said to me na mabuti nang inamin mo kaysa tinago mo. Kasi, kasi nga at least na-correct ka, and at the same time, you show a humble heart. In a way na, you know your wrongdoings and all. Pero, ayun nga, naging, din siya, stepping stone din siya. Stepping stone din siya sa akin. Kaya, kahit na mahirap kalimutan, but the fact that you encourage me na there's more better, things ahead, and as you read your Bible, there will be a lot more healing, a lot more advices. So, I think, nagiging mahirap lang yung pagkalimot sa past. One aspect of this is no one will help you forget it. Parang ganun. No one will help you. Kung mag-isa ka lang. Kung mag-isa ka lang. Mahirap kalimutan eh. Kasi nga, you don't open it up, you don't tell to people kung ano yung pinagdadaanan mo. Hindi mo makagawang iwanan yung past kung parang mag-isa ka lang. If no one will uplift you at the same time. Yeah. Sheesh. Ayun nga, kuya. Mahirap daw kasi kung mag-isa ka lang, mahirap iwanan. Tama. Thank you, Jay. So, ikaw naman, Zed. Bakit mahirap iwanan? Siguro sa akin, kuya, yung mahirap talaga iwan yung mga sa past or, syempre, pag mag-iwan tayo sa past, kailangan natin mag-step up sa new season natin. So, syempre, yung mga nandito sa past natin, nandito yung naging comfort zone din natin to kahit papaano kasi dumating sa point na naging stagnant dito dahil dito sa situation na to. Kaya may mga tao, may mga bagay na nandun sa na season na yon. Pero if i-let go yon and mag-move on tayo sa next season natin, medyo nagiging mahirap for some people, even sa akin in some point na kasi nasanay tayo sa mga sa mga bagay na nandun, sa mga tao na nandun, sa mga ginagawa mo na nandun. And kailangan mo sila iwan to be able na magawa mo kung ano yung kailangan mong gawin ngayon. And ayun yung for me, kaya nagiging mahirap siya kasi yun yung naging comfort zone ng mga ibang tao, even me dati na, ano ba yan, ang hirap naman, kailangan ba talaga gawin daw na, pwede bang gawin ko pa rin to pero mag-aano ako sa new season. Kaya nagiging mahirap siya. Kasi parang it's a, new lifestyle. A new, parang identity na binibigay sa'yo ng Lord. Siguro si Paul din naman, nahirapan din naman siya. Di ba yung binasa natin kanina na sabi niya doon, nagbigay siya ng mga credentials niya, di ba? Pharisee ako dati, di ba ganyan. Siguro hindi naman naging madali sa kanya i-let go yun, no? Na meron siyang position, na parang, pero doon sa statement niya, sabi niya doon, he considered it as garbage, di ba? Basura, di ba? Mahirap siya kasi once you value it so much. 'Di ba? Para sa iyo valuable tong bagay na to. Bakit mo to iiwanan? 'Di ba? Bakit mo to itatapon? Right. Siguro kasi kung hindi mo siya iiwanan din, hindi ka makakapunta dun sa bago, 'di ba? Hindi ka makaka-crossover. Kaya it's really a decision, yeah, correct. And may next question actually ako dito na nilagay. Sheesh. Ayan. Ang sabi dyan sa next question or statement, comment on this. Sabi dyan, forgive and forget. Ayan. Sige nga, pwede ka pa mag-comment dyan. Sa sa YouTube pa na sa live. Hindi, I mean, ayun, mag-comment kayo dyan. Ano yung thoughts niyo dyan? Sige, Forgive and forget. Ako mauna. In relation dun sa leaving the past behind. Okay. Actually, kuya, nung na-receive namin tong message na to, itong certain question na to, medyo siya, wow, gano'n. Wow. Paano? Wow. Hindi, siya, kuya, parang medyo nahirapan ako, kuya. Even si JJ naman din. Pero I want to be honest dito sa question na to na, itong forgive and forget, mahirap mag-forget talaga, kuya. Mapapatawad, kunwari, kuya. Hindi, kunwari si lang, si... Ay, wag na ba? Ano ba yan?
Huwag mo na sila idamay. Sige. Sasabihin ko na, kuya. Tuloy na. Hindi, kuya. Kunwari, sintok mo ako sa mukha. Ganun. O, sige, sample. Ayoko. Example lang. Kunwari, sintok mo. Papatawarin mo naman ako, di ba? Sintok mo ako sa mukha, kuya. Dati, kuya, ganun tayo, close tayo, ganyan. Tapos bigla mo ako sintok sa mukha, parang consciously sinuntok mo ako kasi trip mo lang, kuya. Tapos, ayun, nag-sorry ka, pinatawad naman kita, kuya. Pero yung hindi ma-erase sa core memory ko na sinuntok mo ako. So, baka pag mag-a-appear ako sa iyo, medyo, kuya. Iba na, no? Iba na. So, may parang, ano na, ayun, kuya, mahalaga na mag-forgive tayo kasi as Christ forgave us, di ba? Yung as human beings, yung forget, yung mahirap. Kasi, magkakaroon ka ng hala baka maging medyo scientific to, kuya. And then, magkakaroon ng innate coping mechanism yung tao na, Innate coping mechanism yung tao na, may ginawa sa akin tong tao na to. So parang, next time, mapapatawad kita pero baka next time, magiging mas careful ako. Kasi Merong ginawa siya sa'yo dati. Ay, kasi may innate coping mechanism. Innate coping mechanism. May natutunan tayo. Ganun. Innate coping mechanism. Ano ba yan kasi? Psychiatric nursing kasi. Ganun. Ayan. Ayun. Okay. Innate coping mechanism. Basta parang, coping yun. Oo. Parang kumbaga na nabahiran na. Parang Yung may na siya na, may na yung system mo na parang, okay, may ginawa sa akin to, pero May goods record tayo. na, may record. tayo. Pero goods kami na ito, pero... May record. May hit, ganun. May pero hit. yung parang, ako consciously, parang medyo mag-iingat ako kasi, ayun nga, alam ko may ginawa sa akin to dati. Ayun yung if I'm being honest, ganun yung mangyayari sa akin. Sa forgive and forget. Ikaw naman, Jay. To add lang dun sa sinabi ni Seth, kasi 100% agree ako sa sinabi niya. Gusto ko lang mag-add na forgive and forget and learn. Diba? Learn. So, let's learn from it. Dun kung ano man yung nangyari about sa past, no? It's something that we could learn from and we could also become better persons as well. And at the same time, no, as we learn, pwede rin natin yun maituro sa mga taong hindi na rin dapat nila pagdaanan yung pinagdaanan natin. Correct. Tama yun, di ba? Na they can learn from your mistakes. Yeah. So, it's a win-win para naman at the same time. Pero goods tayo, kuya. Goods. Yeah, kasi paano, kasi sabi dyan, past failures and success, di ba? Minsan, yung failures mahirap i-forgive di ba? Yung failure, minsan, yung kailangan patawarin, hindi naman ibang tao. Minsan, sarili mo. Di ba? And I believe din na if you won't forgive, you won't forget talaga. Yeah. Diba? But if you choose to forgive, kahit maalala mo siya, yun nga, hindi na siya yung tipo na yung past na nagko-control sa'yo. Kasi you chose to forgive Diba? Na yun nga, parang kagaya kanya sinabi niya, ay pinatawad na kita. Hindi na yun yung magko-control sa kung anumang relasyon meron tayo. Kasi I choose to forgive. Kahit naalala ko pa din, 'di ba? Kaya nga balikan doon sa unang question, mahirap siya pero ayun yung attitude na meron dapat tayo. Right. Na we leave the past behind. Sunk na siya. Yes, sunk cost. De joke lang yun. Side note lang yun. Sorry. So, ayan. Sige, nakakadalawa na tayo. Meron pa tayong 2 more points, no, na attitude. So, review lang tayo. Una, admit your limitation. Yeah. Pangalawa, leave the past behind. So, going to number 3, sabi doon, focus on the future. So, nakalimutan mo na yung past. So, dapat merong bago, may future, na kung saan, doon ka magpo-focus. Di ba? Tinagalog ka lang. How are you giving their best to be prepared for the future God is giving you? Ayun naman yung tanong ko sa inyo. Sige, Jay. Paano mo gagawin yun? Kasi sabi niyo dun sa verse, may verse din dyan sa verse 13, hindi natin nalagay pala dyan, no? Sabi dyan, yung karugtong nun, pero ganito ang ginagawa ko, kinakalimutan ko ang past at hindi niya lang basta kinakalimutan, at nagpo-focus akong gawin ang best ko para sa darating na future. Hindi niya lang basta kinalimutan, pero meron siyang ginagawa. Yun niya, ginagawa niya yung best niya to be prepared. So kayo, ano yung ginagawa niyo?
To be prepared. Yun. To be prepared, para sa akin, to be prepared is reading the Bible every day. Kasi it's a wisdom that will never fade away. Diba? Parang so, Rhyme. Sorry, nawala ka sa momentum. so parang, di ba? To be, may verse pa nga dun sa Bible na, if you remember and obey the word of God, or obey His commands, no? And you will live, parang abundantly or ganyan, so something like that. And for sure na, if you really focus on the word of God, it will also help you prepare for the future. Kasi marami dito na, as you sink in to the word, as you really devote yourself to God's presence, to know more about Him, you get to know more of His heart, His wisdom, o kung ano yung magiging plan niya para sa'yo. And by focusing on that, marireveal unti-unti kung ano talaga yung future mo eh. And at the same time, mas ma-encourage ka pa kasi hindi yun yung will mo, pero yun yung will ni Lord para sa'yo. Alam mo yung word ng Lord. Yeah. So that way you will be prepared. Hindi ka nanguhula or at a loss. Sige, ikaw naman, Zed. Sige. Hindi, actually, parang same lang din talaga kay JJ na you have to spend your time with God na doon mo malalaman talaga kung ano yung will niya, di ba? Na doon ka din mag-grow kung ano yung mga kailangan mo dapat gawin. Yun nga, katulad yung forgive and forget, di ba? Na doon ka din matututo na kung ano yung mga pinapagawa sa'yo ni Lord, sinasabi sa'yo ni Lord. And yun, di ba mahalaga din talaga nag-spend tayo ng time sa Kanya. So we can also know kung siya we can also know na if it's from God or lang natin, subconscious mind, guni-guni lang, delusions lang natin, ganun. Baka sinabi lang ng katabi mo, no? Tinagalog ko lang. Pero ayun nga kuya, hindi ko napapabayan kasi similar nga kay JJ na you have to spend time with God na you will devote yourself talaga doon sa ganung bagay. So yeah. It really comes back dun sa kung ano yung sinasabi ng word ng Lord. Kasi kung ano yung word niya sa'yo, yun din yung dapat goal na meron tayo. 'Di ba? Na-mention din yun ni Pastor, 'di ba? Yung dapat meron kang SMART goals, 'di ba? Para meron kang SWOT analysis. Natandaan niyo ba yun? Di ba? Tama, di ba? Tama. Ano yung SMART goals? Sige nga, ano ba yung SMART? Specific, measurable, attainable, or realistic, time-bound. Realistic pala yun. Akala ko reachable. Pwede rin kuya Pwede kasi rin. realistic. Medyo same lang naman din sila kuya. Ayun. So dapat meron tayong SMART goal. Meron ba kayo nun? Sa sa nursing care plan. Sa short-term nursing care plan. Short term. Yeah, kailangan natin yun, SMART goal. Which is, dapat nga, naka-base siya dun sa word nga ng Lord na sinasabi mo na kasi yun yung yun yung merong eternal na na value nga, 'di ba? Focus on that. Kagaya nga ng sabi din sa Colossians chapter 3 verse 2. Sabi dito sa NIV, set your minds on things above, not on earthly things. Yeah. Set your minds on things above, not on earthly things. So anong mga bagay yun? Heavenly things. Heavenly things. Godly things. Anong SMART goals meron dyan? SMART goals. So yun, na hindi lang pang dito, di ba? Kung mag-i-invest ka, maglalaan ka ng oras mo, ng resources na meron ka, di ba? Yung kagaya kanina, yung pagtatithe, pag-offering, di ba? Where do you spend your strength? Di ba? Ano yung pinapakinggan mo, ano yung pinapanood mo? So, focus on that things, di ba? Setting your minds on things above and not on earthly things. And biro mo yun, last point na tayo. Di ba? Parang bilis natin. Pero, yun na nga, i-review natin, admitting our limitations, then forgetting your past, nakalimutan mo na, nag-move on ka na, crossing over. Focus ka na dun sa future. Lord, parang ganun. Yeah. Focus ka na sa kung ano yung goal na meron binibigay sa'yo ang Lord. So ngayon, ang last point.
last point, ang kailangan na gawin, parang, yan, to push to the finish. Yan. Finish or not finish. Push. Yes, sir. Pinalitan na. Bago na. Push to the finish. Oh, yun, push to the finish. So, bago yung question na yan. Sabi kasi doon sa verse 13, tama ba? Verse 13. Ay, hindi, verse 14 na. Oo. Ayan, sabi ni Paul, niya, kinalimutan niya na yung past, nakafocus na siya doon sa future, na ginagalingan niya, di ba, yung binibigay niya yung best niya. Kaya daw, tumatakbo ako diretso sa goal para makuha ko yung prize na, ito raw yung prize, pagkakaroon ng buhay sa langit. Dahil sa ginawa ni Christ Jesus, doon ako tinawag ng Diyos. Yun yung prize for Him. Yun yung attitude niya. Talagang to push, talagang ma-reach niya yung finish line. Yun. So, ang question natin is, how do you respond when you don't see immediate result from your work? Siguro kahit naman hindi immediate, siguro kahit sometime na nag-ano ka na, you are pushing, di ba? Parang, yun nga, parang you are nag-struggle ka, talagang you are following the Lord, you are listening to Him, doing what He wants you to do, and then parang wala nangyayari. Parang parehas pa rin naman, parang ganon. Parang di naman ako nagko-crossover. Hindi ka nagko-crossover. Ganon. So, ano sa tingin niyo yung kailangan response na meron tayo? Okay. Hindi, kuya. Sige. Ayun nga. Actually, kuya, itong question na-remind ako ng daming bagay. So, kasi parang minsan kasi pag, di ba kuya, walang response minsan yung mga prayers natin or yung, may pinangahawakan tayong pangako from Lord and parang wala tayong nakikita. Actually, madaming Christians or even tao na parang pag ganito nangyari is parang nawawala na sa faith. So, na-remind ako dito na God's silence doesn't mean He is absent. Na God's silence doesn't mean that He is absent. Yeah. Present, Present siya. So, ayun kuya, if we strive for perfection talaga, syempre hindi immediate lagi ito, di ba? It takes time for our growth na mangyari. Yeah. So, hindi siya yung constant na, Lord, ganito, ganyan, or may promise siya sa atin na makukuha natin, ma-receive natin to. Pero, ayun nga kuya, na maganda nga yung dito na, it takes time talaga kasi madami tayong mapagdadaan na trials and tribulations. Pero itong trials and tribulations na to, ito yung mag-help din sa atin para mag-grow tayo as a Christian, as a person, di ba? So, ayun kuya, na inaano ko, lagi kong nire-remind sa sarili ko na God's timing is always perfect. Na hindi dapat yung timing ko yung masusunod, pero kung ano yung plan ni Lord dapat. So, yeah. Kaya push lang. Push lang, go lang, push forward. Push forward. Go lang. Kahit anong daming negative na nangyari sa paligid natin or ang daming discouragement, tandaan natin si Lord, para kay Lord naman si Lord naman yung gino-go forward natin, hindi naman yung mga tao. So sa Kanya lang tayo mag-focus lagi. Yeah. So focus pa rin talaga sa Lord. Yeah. Thank you, Zed. You're welcome, kuya. Alis na ako. Ay, sorry. Hindi, go na. Sa akin siguro, Sige. trust in God. I mean, that's how should Parang yung kinanta natin kanina. No? trust in God. Kasi naman sabi nga, di ba, may mga promises siyang binigay sa atin. And laging nangyayari yun. So, trust on the one who will always do what He said. Yes. Diba? So, yun nga, example dito, di ba, na may pinramis siya dito sa Numbers 11:23, sabi niya, the Lord answered, I can do anything. Watch and you will see my words come true. So, I can do anything. yeah. And wait lang. So, di ba parang, Ine-emphasize ko lang kasi. so parang ang ganda pang hawakan na God can do anything. Yeah. And you will witness Him do anything Yeah. na you believe that God will do. So parang, wow. So I'm gonna put my trust to the one who holds the future. Yeah. Yes. Gay. Nawala ako. Pero tama. There's no other way naman talaga din
parang walang nangyayari, just remind yourself, kanino ka ba nag-trust? Sino ba yung Lord mo? Ano ba yung word na binigay sa'yo ng Lord niya? And yung promise niya. And I believe that will encourage you to really push to follow pa rin sa Lord kahit parang walang nangyayari, di ba? Kagaya nga nung na-mention din nung nakaraang seminar, nung umattend kami ng seminar nung Saturday. Parang hindi naman porke nag-invest ka or nag-invest ka, parang parang bubunga na agad. The next day, may profit ka na agad, di ba? Parang it will take time. The Lord has prepared yung plan niya for us, di ba? And it's up to us if we will really obey Him and follow Him, di ba? Towards doon sa success nga na ito na sinasabi sa atin. Siguro in closing, sabi dyan yata mayroong final thoughts eh. Di ba final thoughts pa ba? Or final words. Consumatomes. Hindi final words. Final words. Sino nagawa niyan? Final words. Ako, final words na to. Itaga niyo to sa bato, ha? Final words. October 23. Sige, final thoughts na lang. Sige, Sige, ikaw muna. Mga pinagsabi natin, ano yung pinaka-takeaway mo? Sa akin siguro, I'll leave with this. Sabi sa Deuteronomy 8, verse 17 to 18, when you become successful, don't say, I am rich and I've earned it all myself. Instead, remember the Lord your God gives you the strength to make a living. That's how He keeps the promise He made to your ancestors. Yan. Amen. Remember the Lord. Remember. We remember. Ano final words mo? Baka last na to eh. Di ako baka mamaya. Hindi, siguro. Siguro sa akin, kuya, na ayun nga, every time na we feel discouraged na always tandaan lang natin yung ni Lord, kung bakit tayo nilagay ni Lord sa ganitong situation. Dahil di niya naman tayo papabayaan. And about naman sa perfection is, siguro ang na-pick up ko personally, kuya, na yung perfection dito is, it's not about you being flawless or sinless, but it's about you being faithful kay God. So, ayun po sa akin. Amen. Yun, naalala ko yung yung sinabi niya ulit kasi yung perfection, di ba? The goal is not to be perfect naman talaga. Diba? The goal is not perfection. But the goal is to be faithful. Not every day you are walking in that relationship with the Lord. Na you are keeping in step with Him. Na hindi ka naman nagiging perfect, diba? Pagkagising mo, wow, perfect. Di naman talagang gano'n, diba? Parang, but every day you make decisions. If you will admit your limitation, leave the past behind, you focus on the future, you push to the finish, di ba? Every day you are making that decision. And God is always giving us that opportunity to obey Him, sa promised land na nililid niya sa atin. And the question siguro gusto kong iwan sa atin, ano yung attitude na meron tayo? As we have heard yung storya ni Paul, yung mga storya namin, mga pinagkikwento namin, ano yung attitude na babaunin natin as we leave this place tonight, di ba? Lord, ito yung attitude ng heart ko. Like the song that we have sung, Lord, open my heart, Lord God, that I may see you. Ito yung attitude ko na I want to be successful and I want, Lord God, to allow you to lead me into that place. Sige, let us stand as we pray. Hallelujah, Lord. We thank you for this time, for reminding us of anong attitude ng dapat meron kami as your people.
thank you for the life of Paul na he has given us an example, Lord God, to follow. And help us, Lord God, to live our lives looking sa inyo, Panginoon, na we will say things na kagaya ng sinabi ni Paul na we will value, Lord God, yung having this relationship with you. Na yun yung talagang pagpo-focusan namin. Yun yung bibigyan namin ng value. And everything in this world will just are temporary. And we are fixing our eyes on you. So Lord, right now, if meron man sa amin, Lord, na andun kami sa point na we want to cross over, we want to have this a thing in our lives na kailangan namin, yun nga, iwanan or i-let go. Help us, Lord, to have that attitude and allow you na to really minister to us and makapag-cross over kami kagaya ni Paul na lahat ng mga bagay na ito makita namin as nothing compared to you, Father. Compared to who you are, compared to what you have done for us. Na ikaw yung prize, Lord. Ikaw yung goal namin, Panginoon. Siguro kaya minsan napapagod din kami kasi maraming goals kami sa heart. And yung mga goals na to, hindi naman ikaw yung nagbigay sa amin. Madalas kami rin yung nag-set ng goals na ito. And most often than not, yun nga, hindi namin na-reach or we fail. Kaya Lord, in that regard, we are sorry. We are asking you for your forgiveness. And right now, Lord God, we accept, Lord God, your this kind of attitude that you are giving us. Let this be our mindset, Lord. Let this be our heart's desire. Let this be our attitude nga, Panginoon, that we will not be the person that we are before, na kung saan mo kami niligtas, Panginoon, kung saan mo kami tinanggal, Panginoon, because we are going in and yan yan, taking possession and holding on dun sa binibigay mo sa amin sa ngayon. And whatever the enemy wants na to distract us or to pigilan kami, let not it be prosperous, Father God. And with that, we thank you, Lord, and we give praise to your name. Kaya, Lord, maraming salamat. Nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Na this opportunity to be with you, this decision to be with you, always and always meron, Panginoon, every day. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. So, good night, everyone. See you Sunday. Attitude. 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 Attitude daw. Thank you, Lord.